Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Medyo Ponjan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa mga taga-Epeso, chapter 6, verse 17. Sinasabi rito na isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ginawa ni Kristo ang ating positibong pahayag na ito. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino man ay hindi magpaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung naniniwala tayo na kay Kristo at sa kanyang mga misyon, hindi natin siya malalampasan at makakamit ang buhay na walang hanggan. Binibigay ng tagapagligtas ang kanyang buhay bilang magbabayad salang sakripisyo para sa mga kasalanan ng mundo. Kaya nagbubukas ang pinto para sa tao na sa pamamagitan ng katapatan ay maaaring magtamo ng buhay na walang hanggan at kadakilaan. Gayunpaman, ang pagbabalik loob at pagbibinyag lamang ay hindi sapat sa katiyakan ng buhay na walang hanggan. Para makatanggap ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos, kailangang sundin ng isang tao ang kabuuan ng celestial na batas. Ang taong taimtim na naghahanap ng buhay na walang hanggan ay dapat umiwas sa mga patibong ng tukso at kasalanan. Hindi siya kailanman ligtas sa paggawa ng kasalanan. Maliban kung naihanda niya ang lubusan ang kanyang sarili at nagpa siya sa landas ng kanyang tatahakin bago dumating ang tukso sa kanyang buhay. Pinago ni Jesus ang ating layunin sa higit pa sa ating napanaginipan at tinawag niya tayo upang gawin ang mga bagay at pumunta sa mga lugar na hindi natin naisip. Ang Diyos ay matatagpuan sa kanyang salita. Hindi natin maiiwasang mabago ang kanyang larawan habang nakikita natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Nang makita ng mga disipulo si Jesus sa lahat ng kanyang kaluwalhatian sa tuktok ng bundok, may nagbago sa loob nila. Ang pagsulyap ni Jesus ay tiyak na magbabago din sa atin. Ang pagkaunawa na pinatawad na tayo ni Jesus sa ating nakaraan ay may paraan upang tayo ay masimulan na maging mas mabuting tao. Ito ay dahil ang pagkakasala at pagkondena sa sarili ay nawala ng kapangyarihan upang mapanatili tayong nakaugat sa parehong lugar sa buhay. Lumilikha si Jesus ng malinis na puso sa atin at pinabago ang tamang espiritu sa atin. Natutuhan natin ang wastong pananaw kapag hinayaan nating gabayan tayo ng banal na espiritu at ibuhos ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso habang pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan. Ang layunin ng espara ng espiritu ng Biblia ay palakasin tayo at makayanan ang mga masasamang pagsalakay ni Satanas, ang ating kaaway. Ginagamit ang banal na espiritu, ang kapangyarihan ng salita upang iligtas ang mga kaluluwa at pagtatapos ay bigyan sila ng espiritual na lakas upang maging matandang sundalo para sa Panginoon sa pakikipaglaban sa tiwali at masamang mundong ito na ating ginagalawan. Habang higit nating nalalaman at nauunawaan ang salita ng Diyos, mas magiging kapaki-pakinabang tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos at mas maging epektibo tayo sa pagtindig laban sa kaaway ng ating mga kaluluwa. Kung gusto mo namang malaman ang tungkol sa iyong bigay Diyos na layunin, isang magandang lugar na magsimula ay ang pagbabasa ng iyong Biblia. Ang panalangin ay isa sa mahusay na paraan upang matuklasan at matupad natin ang ating bigay Diyos na layunin. Sinasabi sa atin ng Biblia na hingin sa Diyos kung ano ang kailangan natin. Kaya kapag kailangan mo ng patnubay, hilingin ito sa Diyos sa panalangin, kasabay ng pagbabasa ng iyong Biblia. Ang panalangin ay maaaring magbigay ng mahalagang kaunawaan upang matulungan kang maghanap ang iyong bigay Diyos na layunin at tulungan kang mamuhay sa layunin iyon araw-araw. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng natatanging talento at interes. Bahagi ng pagtupad ng layunin ng Diyos para sa iyong buhay ay ang paghahanap ng paraan upang makuha ang hiling na ito, upang bigyan ng mundo ng isang bagay na ikaw lamang ang makakaya. Paano ka pinagkaloob ng Diyos? Mahanap ng mga paraan upang magamit ang kaloob na ito upang mamuhay ng may layunin.
Ang isa sa mga bagay na patuloy na nagtataka sa atin ay ang Diyos, na maaaring isang kisap na mata o isang pitik ng isang maliit na daliri ay paalisin lahat ng Satanas at lahat ng kanyang mga kawan sa mundo, at sa halip na gawin iyon, gumagamit ng mga ahente ng tao upang makipagdigma sa kanila at labanan sila upang makakuha ng mga tagumpay. At alam ko lang na masasabi tungkol dyan ay sa kanyang hindi maisip na karunungan, higit na kalwalhatian ang darating sa kanya at higit na kagalakan ang darating sa iyo sa pakikilahok ay sa tagumpay na ito. Bagamat marami kang matututuhan sa pamamagitan ng pakikinig sa mga sermon, pagbabasa ng aklat, panonood ng mga video na nagbibigay inspirasyon, walang maihahambing sa iyong sarili sa pagpasok sa salita ng Diyos. Sa sandaling nakagawian mo ng regular at basahin ang kasulatan, ang paglipat sa kabila ng simpleng pagbabasa ng antas ng ibabaw ay ang susunod na hakbang. Kailangan mong matutunan kung paano mag-aral ng Biblia sa mas malalim na antas. Ang isang lugar kung saan maraming mananampalataya ang nahuhulog sa gulo ay alam natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kung sino tayo. Ngunit maaaring hindi buong pusong naniniwala na ito ay totoo. Muli, ako si Elijah Paul Jan Valdez at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.